So yun mga kalingap, Sayang naman kasi ano. oo, yun. At Kasi ano kami, bigo kami sa mission namin. Mission namin na matulungan sana si Lia Jean sa kanyang pag-aaral. Yun. So ibig sabihin, ang talagang ay- kailangan lang nun nila Kuya Jin kaya siya nagpa-vlog kasi magkabahay silang maayos. Oo Eh nga. ngayon, okay na. So parang kumbaga, komportable na sila doon. Oo. Kung hindi man siya makapag-aral, eh parang kumbaga bahala na. Hindi kasi natin nabalikan. Bakit kaya hindi natin nabalikan? Kasi nga, nabisita kayo muna kay Nanay Lucy. May mga sakit pag Oo nga. kailangan natin i-priority yun. Kahit saglitan lang sana natin, no? Mm-mm. Ganyan talaga. Tsaka mas, mas siya ngayon, nagdalaga na talaga siya Oo, ngayon. parang nahiya na siya eh. Oo, yun nga Dalaga pa, na siya. nagdadalaga din po kasi. Bro, nalungkot ka ba para sa akin, bro? Oo. Na yung beneficiary Bawasan na natin. naman ang yung beneficiary. Hindi, saka nalungkot din ako para kay Lea Jean kasi parang hindi niya naisip yung future. Oo, hindi na iniisip. Na, Pasok na lang tayo sa bahay ni Kuya. kasi sabi niya sa akin, Kaya ba ni Kuya? oh. okay na po kami, ang tagal na daw kasi parang kumbaga siguro, umasa din naman na siya. Umaasa din yung bata, no? Na hindi natin na... Tapos sabi niya, Okay man na din bahay nila. Oo. Kumbaga, nagawa na din yata nila na sana. Hindi mo Kaya, na tayo magagawa. papunta kami sa beneficiary ibig namin. sabihin, Hindi na yun nagpa-vlog. talaga ang yun lang talaga ang pinakakailangan nila ng tulong. Sa pag-aaral, bahala na siguro kaya na rin ang Kaya po napag-usapan nila Ligaya. Itong opportunity kasi, para lang kami nagde-date, di ba? Oo nga, oo. Mga ganito opportunity touch, kung nung dalaga pa ako, dumating yan sa buhay ko, hindi Kahit ako, pag ano ako ni Kuya Rab, mahirap ako tapos magpapaano ko. nabutan ako na magpa-vlog ako. Kasi alam ko na may tulong eh. Alam ko na may tulong. Mm. So yung mga kalingap, yun po nangyari po dun sa beneficiary ko po na pinablog po ay yung si Hana Jean po, o si Lia Jean ay na po magpa-vlog. Yun, kasi po ay matagal na hindi namin nabisita. Kaya siguro na yung bata, siguro baga parang nahiya na rin dahil yun nga, nagdadalaga na rin po. Kaya nahiya po siyang magpa-vlog po. Kaya ngayon dito kami sa sa bahay na Maria Ligaya Vlogs at yun bistahin ko yung kapatid niya na po na si Ima po. So yun na po yung i-vlog ko ngayon at tutulungan ko po mga kalingap at syempre kumustahin ko po ngayon mga kalingap. Oh, Ima, basta. Sila mama po, sa ako si Ate Jack. Nawalis ka pala. Opo. Yung ginagawa mo paghapon? Opo, natulong po sa gawain bahay. Buti andyan si Mama Mudi na galis. Hindi po. Hindi po mo nakakatindahan, masakit po ang paa. Sumasakit yung paa. Opo. Kumusta na yung pag-aaral mo? Medyo okay po. Kasi po nung mga nakaraan po, medyo okay kasi binubulit po ako. Binubuli ka? Bakit binubuli ka? Anong pambubuli sa'yo? Kasi lang po ang baboy, picture. May sabi yan sa'yo? Ano yung naramdaman mo? Hindi po. Tapos po. Tapos pag binubuli ka, ano mo? Pumapasok ka ba sa school? Pumapasok ka rin ba? Muna, nagpapalagin muna po ako. Hindi ka pumapasok sa school. Laki yung mga kabataan talaga ngayon, no? Kaya minsan yung mga ibang kabataan, minsan, yung nangyari sa Tacloban, yung Baril. nababaril ng mga kapwa estudyante kasi gawa ng nabubuli.
Bakit kayo binubuli? Maganda ka naman at saka hindi ka naman masyadong mataba. Ang laki po daw po. Malaki ka. Bakit yung mga pasyente, mga maliliit sila? Opo, ang liliit po. Ilang taong ka na pala? 11 po pa 12 po. Kaya pa. Kasi 11 pa lang po. Okay na sila. Bakit mga ano ba yung mga pasyente mo? Mga sexy ba sila? Ano po, ang gaganda po. Bakit maganda ka naman, di ba? Huwag kang magpaano, papit sa mga nagbubuli sa loob. Kasi hindi naman sila makakatulong sa'yo eh. Anong ano, alam na ni mama mo na Opo. Gusto nga po sanang pumunta ni mama sa school. Sabi ko po, wag na po kasi ayoko rin po ng gulo. ayaw mo madadama si mama mo sa gulo. Ito na umiyak. Saktan ka talaga sa mga sinasabi nila. Saka nabalitaan ko kay ate mo na di ka na raw bira ka na lang kumakain kasi nagdadahit ka. Bakit ka nagdadahit? Baka nang insecure ka sa ano? Mga sinasabi nila. Parang may apektuhan po ako. Mapiktuhan ka. Kung magpapikto kasi, maraming kalusugan mo yan. Mapiktuhan mo. Diyan si mama mo? Opo, nasa loob po. Tapos ka na magwalis? Opo. Pasok po kayo tapos. Siya po yung bunsong kapatid ni Mariela Gebert na ating tulungan po. Andiyan nga si mama mo? Opo. Upo tayo. Dito ka. Pumunta ko doon kina Ate Ligaya mo, wala ka doon. So akala ko kasi doon ka natitira kina Ate Ligaya mo. Grade 7 pa po ako dun mag-aaral kasi po sayang daw po dito po ako mag-graduate ng grade 6 at mas maganda daw po ang turo dito ay. Dito sa Labo. Opo. So ang plano mo pag mag-high school ka doon ka na Ate Ligaya mo. Opo, siya na daw po magpapaaral sa akin. Paano ka papaaralin ni Ate Ligaya mo? Alam naman natin na buntis siya ngayon at mahina yung channel niya. Hindi ko po alam. Nakadepende po kay ate kung doon niya po ako patitirahin. Si mama po kasi wala pong permanenteng trabaho, parakit-rakit lang po. So ganito palang buhay niyo dito. Opo. So, tapos si Kuya Junjun mo, wala rin sapat na hanap buhay. Paano nila mapaaral ka? Paano ka mapaaral nila? Nakadepende po yun sa kanila kung papapaaral pa po nila. Okay lang naman po sa akin kung basta po nakakapag-aral pa po ako kahit paunti-unti po. So mahirap din pala ang buhay niyo dito, ano? Opo. Kasi si mama mo ay parakit-rakit lang pala ang buhay. Buti andyan si ate mo na Kaya nga tinutulungan kayo. Anong naitulong ni ate mo sa inyo? minsan po pag wala po kami, napunta po kami doon, binibigyan niya po kami ng bigas po. Tapos binibigyan niya rin po akong baon. Si ate mo nagbibigay sa inyo ng baon. Pag yung wala na talaga kayo. Minsan ba naubusan kayo dito? Anong pinaka di mo kalimutang naranasan niyo na hirap talaga? Nung nung nawala po si Papa. Yung nawala si Papa mo. Ilang taon ka nung nawala si Papa mo? 5 years old pa lang po ako. 5 years old. So hindi ka pa masyadong Opo. baga bata ka pa talaga. Pero yun, nasaktan ka nung nawala si Papa mo na. Siyempre po. Kasi po wala na pong katubaw sa hanap buhay si Mama. Ano palang hanap buhay ni Papa mo niyan? Nagta-tricycle driver po sa Daet. Nagta-tricycle driver. Opo. Tama pala yung kinamatay ng Papa mo ay ano yun? Sa Baga po. Sakit sa baga.
bahay lang. Buti andyan si Ate Ligaya para sa inyo. Kaya Hindi kayo pinabayaan. Naulit yung pangarap mo, Ima. maging po, maging part po ng Kalingap at maging pong isang professional na teacher. Oh. Yun ang pangarap. Bakit yun ang pangarap mo? Ah, Para matulungan mo yung mga para matulungan ko rin po yung mga pamangkin ko po pagdating po ng araw. Anong pinaka pangarap mo bilang isang dalaga sa pamilya mo? Ano po, umahan po yung pamilya ko, maging maging maayos po yung pamumuhay namin. Tapos po, lagi po kaming walang sakit. Kahit yun lang po, mas okay na po sa akin. Kahit na mahirap ang buhay, no? Basta importante walang sakit. Basta importante sama-sama dito, no? Opo. Na masaya. Kahit mahirap ang buhay. Mag-aaral kang mabuti, Opo. Huwag kang magpadala sa mga nang bubuli sa'yo. Hindi makakatulong. Hindi sila makakatulong sa'yo. Huwag mo silang intindihin. Tsaka huwag mong dibdibin yung mga sinasabi ng mga kamag-aral mo. Mo na lang sa tenga mo. Tsaka huwag kang magpa-apekto. Opo. Pati kalusugan mo tuloy naapektuhan. Di ka na kumakain. Dahil alam nila na mataba ka tapos nagda-diet ka para di ka na mabuli. Hindi tama yun. Tsaka yun, lakasan mo lang ang loob mo. Opo. Sino bang inspirasyon mo, Ima? Si ate po. Bakit si ate yung inspirasyon mo? Kahit po kasi dami po siyang pinagdaraanan. Malaban po siya sa buhay. Sino ang ate? Si Ate Ligaya o si Ate Jacqueline? Si Ate Ligaya po. Siya yung inspirasyon mo. So, nakita mo sa kanya yung pagsisikap niya, pagsisikripisyo para sa inyo. Kasi si Ate Ligaya yung tumatayo parang pangalawang Nanay at magulang. tatay. Saan ka rin kumukuha ng lakas, Ima? Kapag po, siyempre po una-una sa Panginoon po. Sa Panginoon ka kumukuha ng lakas. Saka po sa pamilya ko po, kila mama, kila ate. Kaya mo yan. Bakit ka umiyak? Anong naisip mo habang umiyak ka? Yun po. Ano ang naisip mo? Yung mga sakripisyo po ng ate para po papaaral po kami. Saka po ni mama. Thank you rin po Kuya Tata dahil inaabutan nyo din po ako kahit wala pong camera. Yung mga binibigyan nyo po sa akin, nalalagay po sa tama. Binibili mo sa tama. Opo. Salamat din po kasi matagal na rin po ang pagsama nyo ni ate. Nagsasakripisyo po kayo para po makaahon din po kayo. So maraming salamat at na-appreciate mo pala yung binibigay ko sa'yo. Opo. Kahit na ngayon ay talagang may problema kami na pinagdaanan din. Na alam mo na yun? Opo. Yung madami pong basher po sa inyo nila ate. Marami ang sumisira sa amin. Kaya medyo talagang yung channel namin ay bumaba talaga. Pero huwag kang mag-alala. Andiyan naman ako para sa'yo kahit na bumaba man o
lumakas na yung channel ko, yun, sabi ko nga sa'yo, ano lang, Opo. laban lang sa buhay kasi yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin ay yan ay ano lang, kumbaga inaalon tayo ng Panginoon kung paano tayo mas maging matatag sa buhay natin. So siguro yung nangyari sa'yo na pambubuli, kung kumbaga ano lang yan sa'yo, at hayaan mo't mawawala din yan. So dati kasi itong bahay niyo, nung pumunta ko dito, hindi pa to na ano, hindi pa, wala pa ito. Sino nagpagawa nito? Si ate Jacqueline po, pinapenturahan po, tapos naglinis din po kami. Ilang taon na kayo dito? Sarili nitong lupa? Sa tito po ni Papa, para pong lolo na din po namin. Kaya po, dito po kami nag-ano, pero nagbabayad din po kami dito. Magkano bayad niyo? 1,000 po. Ilang taon na kayo dito? Cut muna, hindi ko alam. Mga ano po, 10 years po. 10 years na. Medyo matagal na rin po kami dito. Paano pag gagamitin na to? Itong lupa, Lilipat. itong bahay niyo. Siyempre po, lilipat po kami. Bawal naman po ipilit po na ano, dito po manirahan. Siyempre po. So wala pa namang ano na papalisin kayo Wala pa dito. Siyempre na ano na eh, ano na itong bahay niyo. So kayo lang tatlo dito ni mama mo? Opo, Si Ate Jacqueline. kami lang po tatlo. So ito yung kwarto niyo? Opo. Ito yun, sa kabila. Kay Ate Jacqueline po. Kay Ate Jacqueline. So yun, mag-aaral kang mabuti ano. Opo. Yun nga. Kapag ikaw yung nakatapos, anong gusto mong buhay ibibigay mo kay mama mo? Halimbawa, maging ano ka na, teacher. Siyempre po, babawi po ako kay mama. Yung mga sakripisyo niya po para makapag-aral po ako, babawi po ako. Bibigyan ko po sila ng magandang buhay pag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Wow, ganda naman ang plano mo sa kanila. Maganda yun. Kumbaga ikaw na naman, suklian mo na naman sila mama mo sa mga sakripisyo na sa'yo. Opo. Mag-pray ka lang na lalakas yung channel ni Ate Ligaya mo ha. Opo. Magdasal ka lagi. At syempre ako naman, bibigay naman ako sa'yo kahit off-cam, pang allowance mo, pang diba, sa mga ano mo sa school. Di ba, pinibigyan kita minsan. Na Kahit walang- off-cam po. kahit off-cam, kahit walang vlog, di ba? Basta makita lang kita, magkita tayo kina Ate Ligaya mo. At Lagi syempre, niyo po ako inaabutan. mabibigay ko sa'yo. Kasi nakita ko sa'yo na napakabait mo eh. Napakabait ng batang si napakabait mo. Tsaka wala akong nakitang nagreklamo ka kay ate mo sa magawaing sa trabaho. Diba? Yun ang napansin ko sa'yo. Kaya sabi ko, why not tulungan ko kaya si Ima. Kahit mabigyan mo lang ng mga pamasahe, pang allowance. Kasi nakita ko dun sa bahay ni Ate Ligaya mo, masipag ka. Opo. Wala kang reklamo. Tsaka, yun. Tapos, yung kumbaga hindi ka maarte. Yung talagang pinapakita mo yung kung ano ka. Yun ang nagustuhan ko sa'yo. Kaya, yun. Sana, ipag-pray mo na mabalik yung babalik yung channel ni ate mo. Opo. Anong mensahe mo kay ate mo, Ate Ligaya? Sana po kahit po kahit po minsan po may mga problema po, wag ka lang po susuko. Nandito po kami na pamilya mo po, lagi pong susuporta sa'yo. Mahal na mahal ba si ate mo? Sobra po. Sobra. Yun ang maganda sa iyo kasi talagang mahal na mahal mo si ate mo. Talagang na-appreciate mo yung mga tulong ni ate mo. Mga ginagawa ni ate mo para sa inyo, nila Mau at nila ate mo, Ate Jacqueline. So ayan. Alam kong malayo ang mararating mo kasi nakikita ko sa iyo na malayo ang mararating mo kasi
bata ka pa lang talagang nakitaan ko na sa'yo yung ano, yung ugali mo na hindi ko nakita sa ibang kabataan ngayon. Salamat po kay Tata sa mga payo niyo po sa akin. Promise po, hindi ko po kayo bibiguin. Oo. Sabi. 11 years old pa itong mga kalingap ha, pero grabe na kung sumagot. Natalino. Ano bang ano mo sa school nyo? With honor ka ba? Opo. Ilan ka? Second po. Wow, grabe. Ito yung deserve matulungan po mga kalingap. Yung matalino na nagsumikap mag-aaral. So, yun. Kuya Tata, kape muna po kayo. Oh, sige. Salamat. Morning Ay, po. grabe. Pinapapi pa tayo. Yun po mga kalingap. Itong bunsong kapatid ni Ligaya ay napakabait na bata po. Kaya, hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya. Uy! Sorry po. Ito po. Pasensya Salamat, na po. grabe. Ito lang po. Oh, Kaya pinamirinda mo pa ako. So, ayan. Ano to itong pangalan? Gemaline po. Gemaline. Ang nick ano mo, Palayaw, Ima. Opo. Bakit naging Ima? Doon sa ano po, EMA sa Gemaline. Ah, sa Gemaline. Po. So, Gemaline ang tawag ko sa'yo, hindi na Ima. Gemaline na lang. Sige po. Sige. So, ngayon Gemaline, magbibigay ako sa'yo ng kaunting allowance lang naman sa'yo. So, alam mo naman na medyo humina yung channel natin. Pero sana makatulong ito si Gemaline Opo. sa pag-aaral mo. So, bukas mapasok ka na. Opo. Pasok ka na bukas. So, yan, magbibigay ako sa'yo ng 1,500. Oh. Sana makatulong yan sa'yo sa allowance mo. Thank you po. Yun nga po, kaka-exam lang po namin. Proud nga po sa akin si Mama at matataas daw po yung grades ko. Wow. Yan yung magulang, no? Proud talaga sa anak. Siyempre, kahit ako naman siguro, pag mataas yung grades ng anak ko, talagang proud na proud ako. So, anong naramdaman mo? Tuwa po ako sa sarili ko na nakaka-achieve po ako ng ganun. Na ano po ako sa school, nagiging ano po, magaling po ako sa school, na hindi po ako laging nanghihina, na hindi po ako maano sa akin sa buhay, lumalaban. Ayun. Siguradong matutuwa din si Ate Ligaya mo pag napanood itong vlog natin na mataas pala yung grado mo. Yeah, pagbutihin mo lang yan, Opo. Ayan, pray ka lang lagi at huwag kalimutan lagi ang Panginoon, ha? Opo. Yan siya sinto sa ating mga pangarap. Yan, alam kong lahat ng pangarap mo ay matutupad yan kasi napakasipag mo mag-aaral. Salamat ka po pala dito Kuya Tata. Magiging ma-allowance ko na po ito. Pang bayad din po sa school kung kinakailangan po. Yung, Tatabi ko po pag di po gagastusin. Tapos ginagamit mo sa tama yung binibigay natin sa iyo. Opo. Sa mga viewers, gusto mo sana pasalamatan. Salamat po sa pagsubaybay po sa akin, kay Kuya Tata po, saka po kay ate, saka po kay Kuya Junjun. Yun lang po. So yan po mga kalingap, sana suporta natin si Gemaline sa kanyang journey po. At siyempre, sa mga vlog natin sa kanya, sana po panoorin niyo po, supportan niyo po ako. At huwag niyo pong i-skip ang ads kasi malaking tulong po yan sa ating mga tinutulungan. Sabi nga namin, kayo ang aming sponsor, mga viewers namin. Dahil sa inyo po yan, kaya natutulungan natin yung ating mga beneficiary po. Na tulad ni Gemaline, yan natulungan natin. Nabigyan natin ng saya at pag-asa si Gemaline. Dahil tayo po ay instrumento lang po ng Panginoon para maghatid po ng tulong sa ating mga tinutulungan. At syempre, sana bigyan pa tayo ni Lord ng kalakasan sa araw-araw para makapagbigay pa tayo ng tulong sa mga kabataan o sa mga matatandang higit na nangangailangan po ng tulong. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pong suporta sa aking channel. Kahit humina man yung channel natin, yan, tuloy-tuloy yun. Huwag tayong susuko po mga kalingap. Yun, at syempre mga kalingap, huwag natin kalimutang suportahan po kung saan tayo nagsimula. Kay Kuya Val Santos Matubang, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, at syempre kay Ma'am Jack Matubang,
sana suportahan niyo po ang YouTube channel niya. At syempre sa aking kasamahan po na si Maria Ligaya Vlogs at si Junjun Mix Vlog. At syempre, suportahan din niyo po ang channel ni Kalingap Edu. Maraming salamat po. So, hanggang dito na lang. Paalam tayo. Bye-bye. So, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.